Linggo ng ika-4 ng Hulyo ngayon at mas espesyal ang pagdiriwang ngayong taon dahil ipinagdiriwang ng US ang ika-250 nitong kaarawan. At kahit na may matinding pagkakabahagi sa politika sa US ngayong taon, ang ika-4 ng Hulyo ay nananatiling isang pista na dapat ipagdiwang kasama ang pamilya at mga kaibigan na may kasamang mga paputok at mga klasikong soul food ng Amerika. Para sa aming mga expats sa Israel, natutukso talaga ang aming panlasa. Kaya sabik kami sa paborito naming pagkain. Kasama natin ngayon sa studio ang magkapatid mula sa malaking pamilya. Kasama natin sina Fievel at Mendel Oppenheim, mga co-owner at co-founder ng Bodega Burger Tel Aviv. Hello! Hello Emily, salamat sa pag-imbita sa akin. Salamat sa pagpunta. Una, kitang-kita ang pagmamahalan ng magkapatid, lalo na't magkasama pa kayong nagtatrabaho. Alam kong may iba pa kayong kapatid. Paano niyo ito nagagawa? Nakakatawa talaga sinabi mo yon kasi sa magulang din namin lahat nagsimula. Sige, ibig sabihin mababait ang mga magulang ninyo. O naman dapat mong paniwalaan yon. Lagi nilang tinatanong sa amin kung paano kami nagtatrabaho kasama ang mga kapatid namin. Lagi ko namang tinatanong sa kanila kung paano nila nagagawang hindi makatrabaho ang mga kapatid nila. Tiwala. Magkasama kami nagtatrabaho. Sinusuportahan namin ang isa't isa at mahal namin ang isa't isa. Ayan na. Lumaki kayo sa Israel, pero Amerikano ang mga magulang ninyo. Gaano kahalaga para sa kanila noong lumalaki kayo na siguraduhin na natatandaan ninyong Amerikano kayo at na Amerikano nga kayo? At para ma-enjoy ninyo ang ilan sa mga holiday na yon. Bilang mga bata, palagi kaming umuuwi, ibig kong sabihin, sa bahay ng lolo't lola namin at bumibisita doon. At mahalaga para sa mga magulang ko na magkaroon kami ng magandang relasyon sa mga magulang nila. Kaya tuwing tag-init, pumupunta kami at ini-enjoy namin lahat ng yon. Kung lahat ng burger at fries at iba-ibang klase ng pagkain, pati na rin yung mga klasikong American na kainan. At tuwing bumabalik kami mula sa biyahe, talagang hinahanap-hanap namin yung mga nostalgic na lasa dito sa bahay sa Israel. Hindi talaga namin mahanap, kaya naisip namin na kami na lang ang magdadala nun dito. Alam ko, isa talaga yan sa mga bagay na hindi nila makuha ng tama dito. Ibig kong sabihin, walang masama sa bansang ito. Pero bilang isang Amerikana, isa ito sa mga pinakamalaking frustrasyon ko. Hindi mo talaga makuha. Hindi nila nagagawa ng tama ang mga bun. Hindi rin nila nagagawa ng tama ang mga donut. Yung mga hotdog dito, hindi mo makukuha yung beef frankfurters gaya sa kanila. Kaya ipaliwanag mo kung ano ang binala mo rito. Kailangan ko sabihin sa'yo, sobrang saya ko na sinabi mong hindi mo kaya. Kasi ngayon, kaya mo na. Ngayon kaya na natin, baby. Makakakuha ka ng maayos na mga bun, tamang mga hotdog na 100% baka. Tama ang paggawa namin. Hindi ito ordinaryong atsara. Isa itong deal na atsara. Kaya hindi kami nagloloko at sinusunod ang paniniwala namin para magkaroon ng tamang pagkaing Amerikano. Tama. At anong sikreto? Kasama niyan, mahalaga rin para sa amin na lahat ay makapunta at mag-enjoy. Kaya hindi kami nagtipid at sinisigurado naming kosher ito. Gumagamit kami ng vegan na keso at kami mismo ang nag-smoke ng beef bacon dito. Kaya kosher talaga ito. Paano ka magkaka-beef bacon, beef cheeseburger, tapos ipapakita mo pa sa akin? Paano nangyayari yon? Ganito kasi. Heto na. Ito na yon. Isang simple lang, ang ganda niya. Ang bacon namin ay gawa sa baka. Kami mismo ang nag-smoke nito dito sa amin. Ang keso namin ay nakabase sa langis ng niyog. Madalas kasing tofu ang nilalagay nila. Hindi kasi tama lasa nun. Tapos, meron ka isang astig na Amerikanong burger. Wow, yung tinapay, paano mo na-master? Parang hindi pa rin nila gets. Sabi ko sa marami, talagang nahilig ang maraming tao sa mahika sa bodega. Ayan na. Ikaw ang gumagawa ng mahika. Ano meron tayo? Ipaliwanag ang pagkain kasi gutom na ako at nagsimula ng kumain. Ginawa ko na ito bago ang interview. Mendel, gusto mo bang magsimula? Pag-usapan mo ang hotdog. Sige, so ito ang aming hotdog. Ito talaga ang isa sa mga signature dish namin. At ang nakakatawa sa hotdog ay hindi talaga alam ng mga tao ito. Malakay ang naging ambag ng mga Amerikanong Hudyo sa pagkain. Ang mga hotdog ay dating tinatawag na Frankfurters dahil mula sila sa Frankfurt. Pagkatapos, dumating ang mga Hudyo. At imbes na gawin ito mula sa baboy, ginawa nila ito mula sa baka. Ang mga Hudyo ang nagdala ng hotdog sa mga laro ng baseball, sa klasikong ika-4 ng Hulyo at sa Nathan Hotdog Contest. Sinasaklaw ko yan bawat taon nung nagtatrabaho ako sa New York. At literal na nasusuka ako pero tradisyon pa rin ito hanggang ngayon. Nathan's Hot Dogs.
Tiyak, isa ito sa pinakamalalaking pagkaing Amerikano sa buong mundo. At saka, ang talagang tumatagos sa amin tungkol sa produktong ito ay tuwing naglalakad kami sa Coney Island, naalala namin ang mga kwento ng lolo namin na nagbibisikleta papunta sa tabing dagat noong dekada 30 at 40. Bago pa nagkaroon ng matinding trapiko. Bago pa mangyari ang lahat, ito raw ang magagandang araw niya noon. Alam mo, kung titingnan mo yung litrato na nakikita ninyo ngayon, yan ang lolo ko sa tuhod. Taong 1929 sa Soho, New York. Kung titignan mo ng mabuti, makikita mo na may Frankfurters sa menu. Kaya noon pa man, gumagawa na siya ng sarili niyang Frankfurters. Nandito na tayo sa Israel na yon, ang astig nun. Ilang taon na rin ang lumipas. Tignan mo to. Gumagawa ng hotdog. Kung napanatili lang niya ang lupang iyon. Yes ka. Hindi ko nga alam, wala naman talagang nakakaalam kung ano ang magiging Soho. Alam mo yon, isang siglo pagkatapos. Sige, ipaliwanag mo rin ang burger at tinapay. Ginawa lahat ng may pagmamahal at sariling lihim na recipe. Parang Big Mac na di mo sinasabi ang sikreto ng sauce. Para ito sa aming mga gustong mag-enjoy at hindi na kailangang malaman kung paano mo ito ginagawa. Tama. Pero isa pa sa dapat mong malaman tungkol sa ginagawa namin sa bodega ay gumagawa kami ng smash burgers. Na yun, Gumagawa kami ng smash burgers dahil iyon ang nagpapabalik ng mga alaala sa amin. Lagi namin na pag-uusapan. Lalo na tuwing lumilipad siya sa Amerika. Ang tatay ko naman ay matagal rin ng trabaho sa tech. Kaya maniwala ka man o hindi, nung sumikat ang Shake Shack, may papadala siya rito ng Shake Shack dahil may Shake Shack sa Terminal 3. May papalipad siya ng Shake Shack papunta rito. Mula JFK. Mga bag mula JFK, may mga bag. At napakaraming tinapay ng hotdog. Parang meron pa tayo para sa dandad na bag. oo, kailangan mo ring asikasuhin yan. Sige, bago maubos oras natin, may manok at may Dr. Peppermint tayo. Sino lang ba ang nagdiriwang kay Doktor? Pepper, birthday niya yata nung April. Gaano na ito katanda? Tungkol dito, 125 taon na, o parang ganon. wow! Nagparty kami sa kaarawan at sobrang saya namin. Ang galing! Salamat! At ako, bukas ba kayo sa ika-4? Tapos ng gabi, Ayan na, oo naman. may hotdog kits din kami para pwede mong gawin at lutuin ang hotdog mo sa bahay ng tama. Ang saya na nandito ka sa studio. Salamat sa pagimbita at sa inyong dalawa. Huwag kalimutang bisitahin ang Bodega Burger Tel Aviv. Saan ito matatagpuan? Matatagpuan kami sa Carly Bot 14. Maraming salamat sa lahat. Sabik na akong kumain. Natutunan ko nang huwag kumain sa harap ng kamera. Habil may nangyayari sa damit ko. Salamat sa panunood ng Jewish World Weekly. Ako si Emily Francis. Maligayang ika-4 ng Hulyo at maligayang kaarawan, Amerika. 250 taon na, baby.